Gray, hello! Hello! Natusok na naman siya. Nandito kami sa ER. Nasa ER na naman kami. Kasi ouchie-ouchie yung tummy niya. Ouchie-ouchie yung tummy niya. Sobrang sakit kasi ng tiyan niya kanina. Iba yung sakit niya. Iba yung iyak niya rin kanina. Parang iba yung reaction niya dun sa pain kanina. Since sobrang sakit. Tapos nagpupo siya ng may blood na naman. Kaya tinakbo na namin siya dito. Supposed to be bukas pupunta kami ng CVMC. Pero ngayon pinasibisi na siya. Opo. Sinibisi po siya. Nandito na kami sa room namin ngayon. And, ayan, tulog na si Gray. Kanina pa sa ER, inaantok-antok na siya. So, ayun, bali dinala lang namin siya dito kasi kanina sa bahay, sobrang sakit ng tiyan niya. Tapos, iba yung reaction niya dun sa pain. Kaya yun, tapos parang namumutla na siya. Kaya sabi ko kay daddy na nadali na namin dito nga sa ER kahit ipapasibisi muna namin siya. Tapos yun, no? So, kumuha kami ng request sa ER. Nagpa-CBC kami. Tapos dun nga yung CBC niya is 95 ang result. So, i-inform namin si Dr. Asid daw, Dr. Romero na ganun. Tapos sabi niya admit for a blood transfusion. So yun nga, kaya mamaya magta-transfuse ng blood sa kanya kasi meron na kaming ready na blood sa laboratory. Yun yung supposed to be na gagamitin sa kanya after ng endoscopy sana niya last week pero hindi nga natuloy. Kaya yun. So, meron pa siyang request for chest x-ray pero hindi pa nagawa kasi nga tulog siya. So, bali bukas na lang daw yung chest x-ray niya. Ayun. Tapos, dito na kami sa room. Yan. Dito kami sa may old building kasi yung dun sa new building ang available is yung pinakadulo na nakakatakot doon, pinakadulo na room. At least dito na kami dito before, nagstay na kami dito before nung sabay sila na nagkasakit silang dalawa. Si Lem pinawi ko muna kasi wala kaming mga gamit na dala talaga. As in, ang plan lang talaga namin is papasibisi lang para makita kung anong result. Pero yun nga, bumaba na naman yung niya, yung CBC niya, yung hemoglobin niya, kaya pina-admit na siya ni doktora. So ayun, bali for transfusion lang siya dito and then ita-transfer siguro kami sa CVMC kasi yun ang plan talaga namin, magta-transfer kami sa CVMC. So ayun, tulog na siya. Ayan na si Gray. Ayan. Tulog na siya kasi pagod siyang umiyak kanina sa laboratory tapos sa ER. Ayan. Tapos sa bahay kanina, tulog, naantok. Hello, good morning!
So, ayan, nabiti na si Grayson kaninang, mga 4 o'clock, nag-start na yung blood transfusion. Ay, hindi, mga 4, 5, 6, 7. Mga 3 o'clock nag-start yung blood transfusion niya. Tapos, natapos siya kaninang mga 8 na. Tapos, afternoon, kaninang mga kakagaling lang namin sa x-ray. Hindi siya na x-ray kaya gabi kasi tulog na siya. Kaya sabi nung nurse, bukas na lang para makapag-rest na siya kasi sobrang iyak na niya kagabi. Dami niyang iyak kagabi. So, ayun. Dito na kami sa room. Yan. Hi! Hi! Say hi, anak! Hi! So, ayan, hindi na siya in pain ngayon, tsaka masigla na siya. Hi everyone! So, mag-update lang ako. Bale, kaninang umaga, hindi namin ina-expect pupuntahan kami nung gastro doctor ni Grayson. Ngayon, ang sabi niya, kasi nabanggit yata nung pedia sa kanya na dadalhin namin siya sa CVMC. Ngayon, ang sabi niya, tinanong niya kami kung bakit daw doon, bakit daw namin dadalhin doon. Naintindihan naman niya. Tapos nung tinanong niya sa amin na saan kayo doon, sa pay ward o sa charity, sabi niya. Sinabi namin sa charity po, sabi. Tapos sabi niya, naku, mahirap doon, sabi niya, baka hindi kayo maasikaso doon, sabi niya. Tapos suggest siya na kung gusto nyo, dito natin gawin yung colonoscopy, tapos if ever na kung ano man ang makita natin, kung ano man ang result, if ever na for surgery, saka nyo siya dalhin sa CVMC, yun ang sabi niya. Tapos parang nag-isip na naman kami ni Lem. Tapos sabi niya, sige, pag-isipan nyo, sabi niya, kasi kung sakaling makiklear siya ngayon, si Grayson daw, if ever na makiklear siya ng pedia ngayon, bukas gagawin ko na, sabi niya. So, i-colonoscopy na daw siya bukas kung sakaling makiklear siya ngayon. So, ayun. Tapos, ayun, sinabi nga namin na nasalinan na siya ng dugo. Tapos, yun. Then, after nyan, tumawag naman yung insurance kay Lem. So, yun, nagtanong bakit daw na-admit na naman, anong nangyari. So, yun na naman yung mga usual na tinatanong ng insurance company. Tapos, i-explain sa'yo kung ano yung mga dapat gawin, kung ano yung mga kung ano yung mga covered lang ng insurance, ganyan. Tapos nabanggit yata sa kanya na ang nilagay ata na diagnosis nung previous namin is pneumonia. So, sabi nila, baka may possibility na magamit pa namin yung kanyang insurance ngayon kasi nga yung nakaraan is pneumonia, tapos yung ngayon di ko pa alam po ano yung magiging diagnosis. Kasi if ever na pareho sila ng diagnosis, hindi na kami mako-cover ng ng insurance company. So, ayun. Then, yung pedia doctor naman, nag-grounds din siya kanina. Yun nga, sabi niya na, if ever na, ay hintay na lang daw niya yung final result, final reading o final report nung x-ray niya. Kasi, yung x-ray daw niya ngayon is mas maganda kaysa nung last na x-ray niya. Yun ang sabi niya. Tapos, clear naman daw ang breath sounds niya. Hindi naman kasi siya inuubo talaga. Tsaka wala rin siyang sipon. So, ang kino-complain lang niya is yung pain niya sa tiyan. Yun. Katulad kanina, na naman siya. Nagko-complain na naman siya ng pain. So, ayun. Tapos, pinapunta ko si Lem doon sa clinic ni doktora para sabihan siya kung ano yung
yung plano namin. So, yun nga, napagplanuhan namin, napag-usapan namin na dito na lang gawin yung colonoscopy. Sinabihan na niya yung doktor, tapos sabi nung doktor, hintayin ko na lang yung final report ng chest x-ray niya, mga 2 days, sabi daw. Tapos sabi daw nila, 2 days? Sabi daw niya. Tapos sabi, okay, bukas, sabi daw niya yung pidya sa kanya. Kaya yun. So, hintayin namin bukas kung ano yung report. Kasi sinabihan din pala yung mga staff ni Dr. Gastro na na gagawin niya yung colonoscopy bukas. Kung makiklear siya. Pero hindi pa naman siya makiklear. Kaya, tingnan natin. Baka pa. Bukas, sa susunod na araw pa yung colonoscopy niya. So, ayun. Tulog na ngayon si Gray tsaka si Dad, si Lem. 1 o'clock na actually. So, ayan si Gray ngayon. Nagpapahinga siya. Kagabi medyo may dugo-dugo pa yung yung kanyang poop. Pero kanina naman, medyo parang may sipon-sipon na siya na hindi na siya masyadong dark na may parang dugo. Parang na siya ngayon, parang greenish. Parang greenish, ganun yung kulay niya. Greenish na may parang sipon-sipon, ganun. Good morning! Ayan, so dito muna kayo. Ayan. So, hindi ako nakapag-update kahapon. Bali, 3 o'clock. 3 o'clock, dinala na namin si Grayson sa OR. Pero before yun, nag-reinsert muna sila. Pang 3 days na rin kasi yung line niya. So, for reinsertion na siya. Ngayon, pinara-insert bago siya dinala sa OR. Then sa OR, ayun. So sa OR, pinasok siya doon ng mga siguro 3:15, ganon. Hindi ko na nakita yung exact time, basta 3:15, tapos sinamahan ko siya sa loob ng ng OR kasi uyak siya ng iyak. So pag pidya kasi usually ganon pumapasok yung isang parent para makalma yung bata. Kaso hindi siya nakalma kasi syempre natatakot siya. Kasi ibang na naman yun, ibang environment. So ayun. And then wait, saan ba yung natin? Malakas ng TV. Ayan, so hindi ko alam kung naintindihan niyo ako kanina, pero huwag mo alam ko why? Dede ka? So, ayun, and then ayun, so sa OR naman, ayun na nga, nung pinatulog na siya, posisyon na siya, lumabas na ako. Tapos, habang hinihintay, pinapasok ako ulit nung gastro. Hay! No, Ulo. So, ayun. Pinapasok ako sa gastro, tapos pinakita sa akin yung wait lang. Hindi ganun
masisira yung box. Oh. 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 So, ayun. So, habang ginagawa niya, pinakita niya sa akin. So, wala naman kaming nakita na bukol, walang polyp, as in super clear talaga siya, walang active bleeding. Hindi ko alam kung dahil binigyan siya ng ng pampastop ng bleeding prior to kaya walang nakitang walang nakitang active bleeding. Pero sabi niya nung nasa na kami, palabas na kami, nandun na siya sa puwitan, makapal yung kanyang sa may anus niya, medyo makapal, parang kumapal siya, parang namaga ganun. Tapos yung open. Tapos sabi niya, meron siyang konting hemorrhage, pero hindi naman siya yung nakalabas talaga. Pero sabi niya, normal lang daw naman yun sa mga bata. So, ayun, sabi niya, gusto kong gawin yung endo, sabi niya. Tapos sabi ko, sige po, Doc, try po natin kung kakayanin niya. Though wala kaming clearance for endoscopy, pero in-inform naman namin yung pedia and umokay naman siya. So, ayun, then hindi niya nakita lahat kasi biglang nag-desat si Grayson. So, hindi rin kinaya ni Grayson kasi nga meron pa siyang yun nga, may pneumonia pa nga siya, wala pa siyang clearance. So, ayun. So, ganun. So, sabi niya, may nasilip naman daw siya. Ay, nakita naman daw niya, pero clear naman daw yung, wala naman daw siya nakita sa kanyang, dito sa upper. So, nakapasok daw siya, pero wala siyang nakita sa may upper. So, ang sabi niya, magko-concentrate tayo sa may gray matter. So, sa small intestine daw kami magfo-focus. So, ngayon, ang sabi ko, ano pong gagawin natin? Sabi ko, ang sabi niya, gagawin natin yung sinasabi ni doktora, yung isang pedia surgeon na RBC tagging. So, ayun. So, tapos nung pumasok yung pedia niya sa loob ng OR, and then dahil nga yun nga nagdesat na nga siya. Tapos biglang na-trigger yung kanyang ubo. So ang dami daw plemang dami niyang plemang na suction, dami niyang plemang na ilabas. Sabi nila, tinanong nila ako kung nagne-neb daw siya. Sabi ko hindi po siya nagne-neb kasi wala naman siyang ubo. Sabi ko hindi naman siya inuubo. So, ayun. Pero pinag-neb siya kagabi sa recovery room na, and then isa kanina kagabi ulit pagdating namin dito sa room. So, ngayon wala na naman, hindi naman siya inuubo. Hindi siya, as in talaga hindi siya inuubo. At saka, wala kang maririnig na, sabi kasi nila clear yung lungs niya clear yung yung breath sounds niya. Clear yung lungs niya, wala silang, pati yung pulmo sinabi clear yung lungs, pero bakit lumalabas kasi dun sa x-ray niya na parang hindi maganda yung x-ray niya, parang ang daming may puti-puti ganun, parang mausok ganun. So ayun, and then naman, nagising naman siya kaagad, hindi naman siya nagtagal doon, siguro mga after 30 minutes nagising na rin siya. Ayun, so parang 2 hours lang kami nagstay doon sa recovery room. So yun, pagising niya fully awake naman na siya nung nilabas namin sa OR. Then, pagdating niya dito sa room, nag-feed na rin siya kaagad. Ang dami niyang na-feed, grabe. Siguro kagabi, siguro naka 6-7 siya ng bote. Siguro na 4 ons, ganun. Tapos, dire-diretso. Syempre, kasi ilang oras din siyang na NCO. So, ayun. So, in-advisean siya na isa-action dito sa room, kaya lang sabi ko hindi naman siya wala naman siyang plema na naririnig, hindi naman basta ganun, wala naman ako naririnig na plema niya, kaya hindi ko na lang siya pinasaction kasi kawawa naman, wala namang masasaction, wala naman ako naririnig na crackles ganun, na parang may plema siya, wala naman ako naririnig na ganun, tsaka hindi siya ubo-ubo, kaya yun. So, ilang beses bumalik-balik dito yung staff kagabi. Sabi ko, ma'am, hindi naman siya inuubo, tsaka dumidede. Kasi every time napapasok kasi siya dito, dumidede siya. So, ayun. So, yung
So, ganun. Continue na lang yung kanyang medicine. Tapos, pina-CBC din siya. Pina-repeat yung CBC niya kagabi. Kanina, nag-extract sila kanina. And bumaba na naman yung hemoglobin niya. From, di ba pumasok kami dito, 95. And then, nung nasalinan siya ng dugo, naging 100, 103. Tapos ngayon, tapos ngayon, kaninang umaga, naging 98. Naging 98. So, ngayon, sabi ko kay Lem, kasi meron kaming pina-reserve na blood sa from Red Cross. Yun. Tinulungan kami ng friend ko kasi yung papa niya ngayon, may ano siya doon, may contact siya doon. So, ayun, ngayon kukunin na namin. Pinakuha ko na sa kanya kasi for sure papasalinan na naman siya ng dugo. Ayun. Why? This one? Sinusumpong na naman si Grio. So, ayun, yun ang mga ganap kagabi. Hindi ko na kayo na-update. So, ngayon, ganyan, masigla na naman siya. Pagdating namin dito sa room, di ba, gising na siya. Sobrang, na naman siya, active na naman siya. Sobrang active siya, tumatawa-tawa siya, ganyan. Nakikipaglaro sa amin. Kasi nanonood siya, tinatawanan yung pinapanood niya, mga gano'n. So, ayun. So, wala kasi yung yung tawag dito, wala kasi yung pedia surgeon. So, hindi pa kasi namin naipakita sa kanya yung kanyang CT scan. Kaya, hopefully, maipakita na. Pero sabi kasi sa Saturday pa siya darating. So, ayun. Yun ang update kahapon. So, ngayon, wala. Ganito lang kami. Hintay muna namin yung si doktora na mag-bounce. Tapos, baka papasalina na naman siya ng dugo kasi nga 98. Yay!